Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy rosas ang nalimuyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang. Di hahayaan mawala pa tong liham ng maasang mata mong makabasa. Handang gawin lahat, maging pamilya'y ilikahon na yan lang nakadama ng wagas na pagkamahal. Hiling ka lang naman na tayo na sana dalawa. Sumulian ang mag-isa, papatunayan ang ulang pag-ibig ay di mawawalan. Nakailang tula na, ba't tila di napupunan ang tangi kong hiling? Hanggang dulo ikaw ang kapiling. Kung pwede lang hanggang magpakailanman, hindi na ba baka walang kailanman. Ang ating tamis ng pagsasama na sana hanap-hanap sa dalawa. Ako na lang ang natira at sana'y magpintang mong kailan na maririnig. Ang tahaking mag-isa kahit wala ka na. Ang sermon ni Padre Damaso sa simbahan. Ibig sa Diego, pagkumbabang santo, ang group na kahoy ng dala mo, at ang suot, ilo mo, hindi mo na magsusunod ng bukal, dapat ilaran ng mga tao. Mabuti ang loob, mukhang dapat, kalat sa buong daigdig at kailangan makarating sa mga komunidad. Naantok na ang mga nakikinig sa haba ng sermon. Naghihikab na si Kapitan Tiago, samantalang palingal-lingon naman si Maria Clara sa lugar na kinaroroonan ni Crisostomo Ibarra. Galit na sermon ng pare habang nakatingin ito kay Ibarra. Marami sa inyo ang kasama sa mga lahi ng erehe. Dito pa lang sa lupain na pinarusahan na kayo at mamamatay sa kulungan tulad ng iba dyan. Patuloy sa pagkasermon ang pare habang lumapit naman si Elias kay Ibarra at bumulong. Mga nakapag-aral, pang sa Europa, magbalik sa Pilipinas ay parang sino. Sa halip bumalik sa kamay ng mga banal na pare, ay naipag kamay lang sila, mga walang respeto, mga erehe. Sa seremonya ng pagbabasa na pinatayo ninyong paaralan. Bukas mag-ingat kayo. Huwag kayong lalapit sa puntasyong bato. Ngunit bakit? May nakaabang na panganib na maaaring mangyari sa inyo. At nakasalalay ang pag-iingat sa kaligtasan ninyo. Pagkatapos magsalita ni Elias ay umalis ka agad ito. Puno naman ng pagtataka ang mukha ni Ibarra dahil sa sinabi ni Elias. Ang seremonya ng pagbabasbas sa pinapatayong paaralan ni Ibarra. Dumating ang mga bisita na pinangunahan ng alkalde na sinalubong ni Ibarra. Sumunod sina Kapitan Tiago, Alperez, Padre Salvi at Maria Clara. Sino ang iba? Sabihin niyo lang po kung may inutulong ko sa pagpapagawa sa paaralan ninyo. Maraming salamat, alkalde, at sinuportahan niyo ang aking pagpapagawa ng paaralan. Basta para sa masa, suporta ako sa inyo. Ako na magpalagay ng palitan. Nakita naman ni Ibarra
na nasa tabi ng taong madilaw si Elias. Nagsimula na magkusbas si Padre Salvi sa paaralan at nagsimula na ang ritual ng paglalagay ng palitada sa mga uka. Binigay ni Ibarra ang malaking kutsara sa alkalde at bumuba na ito sa hukay para maglagay ng palitada. Sumunod din na maglagay ang ibang bisita. Natapos na ang pagpapalitada at iuutos na sana na ibaba ang malaking bato sa taong madilaw nang mapansin ni Padre Salvi na hindi na nagpapalitada si Ibarra. Hindi ka ba magpapalitada, Ginoong Ibarra? Hindi na siguro, Padre. Tama lang siguro na kayo na lang bisita dito sa seremonyang to. Bahala ka pag di ka bumaba, di rin kami aalis dito. At hindi namin ibababa ang malaking bato. Sige na nga, ito na nga. Bigla namang kumawala ang mga lubid dahilan para bumagsak ang malaking bato at lumikha ng makapal na alikabok. Nagsigawan at nagtakbuhan ang mga taong nasa eksena. Nawala ang makapal na alikabok at nakita ng mga tao na nakatayo si Ibarra sa tabi ng malaking bato at ang taong madilaw na may hawak ng lubid kanina ang nandaganan ng bato. Nang marinig ni Maria Clara ang boses ni Ibarra, ay hilo siyang napakapit sa mga kaibigan. Tulungan nyo ang lalaki na daganan ng malaking bato. Hindi na hindi ang pangyayari ko. Dapat makulong ang may tala. Masayang nagkasalo-salo sa pananghalian ng mga espesyal na tao sa lalawigan. Si Ibarra at ang alkalde ay nasa magkabilang dulo ng lamesa. Kasama din sa salo-salo sina Maria Clara, Kapitan Tiago, Padre Salvi, Padre Sibila at Alperes. Nadating ang Kapitan Hingaral. Kaya mauna muna akong umalis para mapaganda sa pagdating ng Kapitan. Umalis na si Kapitan Tiago at napahinto naman sa pagkain ng mga tao na makita nilang dumating na nakangiti si Padre Damaso at kaagad ito tumabi sa alkalde. Baka yung bago sige lang pagpatuloy. Pagkatapos na kami magbigay ng pasasalamat sa mga nagtayo ng paaralan. Wala akong alam sa pagpapatay ng para ng kanya. Sinabi ng pero alam ko ba na ako ang gumulat ng tanang ng sibahan. Alisang Ingles na ba umangat ko mula dito. Pero Padre, kailangan po na isang eksperta para mapatayo po yung matibay na isang paaralan. Eksperto. Isang simpleng para na pagtingin sila ng eksperto. Papatama ba kayo? At sa tingin ko, dapat nating pasalamatan ang nakaisip ng nagtayo ng paaralan. Yun ang dapat ang pagtayo ng hospital para sumasa. Ang iba dyan ang galing lang sa Europa ay napakataas na ang tingin ng mga Indyo at ang masama magiging mayabang na. Malungkot si Maria Clara nang nalaman na iskomunikado sa simbahan si Ibarra. Huwag ka nang malungkot. Sigurado babawiin ang simbahan ng parusin ni Nakayuhan. Kung kailangan ay sumulat tayo sa Papa at nabigyan ng mga tulos. Dumating naman si Kapitan Tiago na pinatawag ng kumbento. Bakit, Tiago? Bakit sa daw pinatawag? Kailangan daw patuloyin ang relasyon ni Simo Ibarra at Maria Clara kung hindi ko parasahan ako ni Padre Damaso. Ayoko, hindi ko kakayaning paghiwalay
Hiwalayin niyo kami ni Crisostomo. Mas lalong nalungkot at maluha-luha na si Maria Clara nang marinig niya ang usapan ng dalawa. Lumapit naman si Kapitan Tiago kay Maria Clara. Huwag kang malungkot. May magandang balita ako sa iyo. Alam mo, dumating na ang binatang pinsan ni Padre Damaso at siya raw ang dapat na maging kasintahan mo. Ayoko sa iba. Si Crisostomo lang ang gusto kong maging kasintahan. Nababalaw ko na ano ba, Tiago? Hindi parang pagpapalit ako sa kasintahan. Anong gusto mong gawin ko? Isabella, malagay mo ba ang ito? Hindi nyo gugustuhin na isang bawang Padre Damaso. Kayo na sana ang dalawa, sumuli at umpisa. Papatunayan ang unang pag-ibig ay di mawawalan. Ay, si Josephine! 4, 3, 2, 1, go! Uy! Tulungan nyo ang lalaking nadaganan ng malaking bato! Saan? Ng paaralan. Yun ang dapat nga. Kahit isang utusan ay kayang magpapatayo ng hospital para sa mata. Kaya, mauuna muna akong umalis para maghanda sa pagdating ni Kapitan General. Lakas ng motor! 1, 2, 3, go! Mamaya nga pa lang, alas 4 ng hapon, dadating ang general. At ang sabi niya ay, Mga tumulong para mapatayo ang paaralan. wala akong alam kung papatay ng paaralan. Mamaya nga pala, alas 4 ng alas 4 ng hapon, dadating ang Kapitan General. At ang sabi niya eh,